Mayong hapon mga kaigsunan. Natay hisgutan karon sa ato ang video mahitungod aning pag hatag nato og gamayng pagpasabot ni ining gitawag og unsa ning Ash Wednesday. Sa atong pagtulun-an nga Katoliko, labi na sa atong simbahan, doon na kita gitawag og debosyon. Ang isa sa debosyon nga ako ang pag hisgutan karon mao kining gitawag og unsa man ning Lent. Ang Santa Iglesia Katolika, mga kaigsunan, adunay gitawag ecclesiastical year. Ang ecclesiastical year sa simbahang Katoliko, number 1 kining Advent, number 2 kining Christmas tide, number 3 kining Septuagesima, then karon ang Lent. Mao na ang gitawag og ecclesiastical calendar sa atong simbahan. Kung ang civil government doon natay gitawag og tuyok sa kalendaryo, gitawag na to Gregorian calendar. Yan ang gitawag og gikan sa January padulong sa December, mao na ang gitawag civil calendar, magsugod sa January. Apan ang simbahan nga Katoliko, ang iyahang gitawag og ecclesiastical calendar, magsugod sa Advent season, December siya. So mura siya og kining baliktad nga pagkasubay, no? So atong hisgutan unsa man ning gitawag og Ash Wednesday. In general term, kining Lent, no? Sumala pa sa constitutions ni Pope Paul VI, ang tawag is Penitimini ni adtong 1966 February. Ang giingon niya nga Lent may be called the great season of penance, while all Fridays of the year are the lesser day of penance. Sato pa, ang unod sa iyahang Apostolic Constitution ni Pope Paul VI ni atong February 17, 1966, nagisgot siya nga ang season sa Lent is to preserve the penitential character. Ato lang ipasabot ni sa uban, ang uban nakasabot na kining penitential character, unsa may buot ipasabot sa atong simbahan ani pag yung penitential character. Buot ipasabot kining panahon na mao ang pagpanahon sa penitensya. Kinaiya sa simbahan nga mo penitensya niining panahon na. Ang penitensya mao nang pag lantaw na to sa atong kaugalingon, unsa na bata, asa na bata, connected pa batas Ginoo. Mao ni ang buot ipasabot penitential character. Lent may be called the great season of penance, while all Fridays, ato pa matag Friday o Biyernes of all the year, a lesser penance. Ato pa sa ato diayng simbahan, mga kaigsuonan sa simbahang Katoliko, doon na po diay tay lesser penitential, little nga kining gitawag og penance every Friday. But kining Friday sa kining gitawag og during Lent season, giingon niya, Lent may be called the great season of penance. Mao ni ang iyahang gipasabot, no, ni Pope
Paul VI sa iyahang Apostolic Constitution Penitente Mini. Unsa maning Ash Wednesday? Ash Wednesday, of course, gikan sa Bisaya pa, Ash means abog, no? Abo. Nya Wednesday. Adlaw nga Wednesday, of course. The first day of Lent and Good Friday declared, no? Days of fasting and abstinence under obligation. So, mao ni ang buti pasabot pag-abot sa Lent, season of Lent o Ash Wednesday, the reckoning point nato nga kitang mga Katoliko giauhag na pod nga doon natay gitawag penitential character o diha sa sulod sa Lent doon na kitay paghimuon nga fasting o abstinensya. Fasting kanang wa nagpasabot nga di ka mukaon, mabuang pugkana. Limit lang na abstinence, no? Especially sa mga vices, morning buot di pasabot awhag sa atong simbahan. All Fridays of the year, matud pa, are days of abstinence. Na pudi pag-abstinensya, all Friday of the year, gisugo ta sa simbahan. Under obligation except when the Friday fall on the holiday of obligations. Okay. So, unsa may buot ipasabot ni palawom nato nga isgutanan mahitungod sa Lent. This includes of fast and abstinence nga gihisgutan nako sa unahan. Unsa may pasabot sa simbahan sa dihang sugo siya nga kita mag-fasting o mag-abstinensya. Niyara ang buot ipasabot. When the church command us to fast and abstinence, it declares that the divine law, mini diayong pagkining mando sa simbahan, kay kita binunyagan ubos sa mando sa simbahan, kining pag-ingon sa simbahan nga kinahanglan kita mag-fast and abstinence, fasting o mag-abstinensya, sugo kini sa simbahan nga diin gihatagan ni Kristo o divine authority. Ang gigamit ana nga bersikulo kanang atong mabasa sa Mateo 18:18. Unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Unsay inyong idili sa yuta, idili sa langit. So mao na ang buot ipasabot sa kaning kamanduan sa Santa Iglesia Katolika mahitungod niining Ash Wednesday. Karon magsugod karong adlaw. Ganinang buntag dunay pag sa una ibaglis na sa agtang. Karon ang tungod sa circumstansya kaning gitawag og COVID-19 pandemya, ni-adjust ang atong simbahan, but the essence of Ash Wednesday is always there. Kay murag ibutang sa ulo ang kuan karon. Dili na katong i-touch sa agtang, ibutang sa ulo ng mga kaigsunan. But the essence is there, no? The practices, activities is may change, but the essence of that devotion as a Catholic and celebrating the Ash Wednesday is the same, no? Si St. Paul nag-ingon, mo ni ang panahon nga mo lantaw na pod ang simbahan sa iyang kaugalingon o kita usab isip sakop, lantaw na sad sa kaning gitawag og pagpinitensya. Si St. Paul nag-ingon, with Christ, matud pa niya, I am nailed to the cross. Uban daw ni Kristo, siya gilansang sa cross. No? Every Christian must renounce himself
take up his own cross and participate the suffering of Christ. So this is the challenge. Mao ni ang biblical nga passage, no? Ingon ni San Pablo, uban ni Kristo ako gilansang sa kalibutan. Sayod banta nga si San Pablo wa man to gilansang, pero ambot niya ipasabot, uban ni Kristo ako gilansang sa cross. Buti pasabot ang suffering. Uban ni Kristo nga nagantos gilansang sa cross, siya usab sama nga gilansang sa cross nagantos usab siya. Mo ning buti pasabot ni San Pablo, challenge ni San Pablo, may tungod ni ining higayon sa paghatag nato sa tong kaugalingon o sufferings. Nganong sufferings man? Nganong Lent nagisgot manig sufferings? As Wednesday nagisgot mag sufferings. Dili ning sufferings nga kaning outcome sa atong sala or tinuyo nato nga magsuffer ta. Dili. Buti pasabot ani kining gitawag focus sa pagdumili sa kaugalingon, penitential character, no? Ang tawag ana sa mga Latino is paces mortes pacere, little death. Patyon ang mga ginagmayng bisyo nining panahon na, mga kaibog, kailibgon, no? Nya ipokus nato ang ato ang hunahuna nining panahona sa kining gitawag og spiritual, no? Pag pamalandong mao ni ang sugod sa dihang mag Ash Wednesday ka, magsugod ka o pamalandong uban sa simbahan. Nganong ingon ana man ang simbahan, naghatag man siya og pamalandong nining panahona tungod kay ang simbahan isip mystical body of Christ, the mistiko nga lawas ni Kristo. Si Kristo ang ulo, siya ang head, no? Sa Kolosas 1:8 ingon ni San Pablo, siya si Kristo ang ulo sa iyang simbahan nga mao ang iglesia, no? So ang ulo na niagi og sufferings, niagi siya og kining gitawag og pag-antos, nidumili sa kalibutan. Nganong nidumili man siya sa kalibutan tungod kay kung na-remember na to ang Gospel of St. Matthew chapter 4 verse 1 to 4 nga gitintal siya sa yawa. Tulo ka dagko nga kung atong i-theologize ang maong ang bersikulo, tulo kadagko kayo nga okasyon sa tentasyon sa yawa. Una, sa kagutom ni Kristo sa iyang pag-antos, gitintal siya nga ang bato himuong pan, wala siya mosugot. Ikaduha, tentasyon gipakita kaniya ang tanan kabuhong sa kalibutan, basta mosimba lang siya kang Satanas, wala siya mosugot. He denied all privileges nga pwede niyang maangkon. Ikaduha, to test nga siya paambakon sa iyahang pride, kung matest bang iyang pride. But si Kristo wala mo pakita, wala mo sugot sa tentasyon. So fame, money, and power ang gitintal kang Kristo, apan si Kristo wala siya mo sugot ni ining mga dagkong tentasyon. So nganong gisgutan man ni nato tungod kay si Kristo ang ulo, midumili nining tanan ug mipas-an siya sa iyang kasakit. So, maingon nga ang simbahan usab nga lawas ni Kristo gisundan nato ang ulo nga mao si Kristo. That's why si San Pablo mingon, uban ni Kristo ako gilansang sa cross. Unya ang Catechism nag-ingon, every Christian must renounce himself. Magdumili siyang kaugalingon, matag Kristiyano, kita nga sumusunod, mudumili siyang kaugalingon, mupas-an sa iyang cross, ug mo participate sa kasakit ni Kristo. So, mo ni ang meaning or diwa
nganong doon na tayo Ash Wednesday. Unya kitang Katoliko, mag-Ash Wednesday ta, dawat ta ni ini karon, buot ipasabot, unta, magdili man tanan, nayon tayo mga 95%, makasabot nganong doon na tayo rituals, nganong mag-Ash Wednesday ta. Mao to akong gisgutan sa unahan, the penitential character, no? Penitensya pag dumili sa atong kaugalingon. Mao ni ang buot ipasabot sa kining atong catechism. Una, gigamit nato ang panudlo sa simbahan. Atong gipasabot nga ang simbahan adunay gitawag og ecclesiastical calendar. Kung ang civil government dunay gitawag Gregorian calendar, ang simbahan sa nato dunay ecclesiastical calendar, no? Nga magsugod sa Advent, musunod ang Christmas tides, sunod ang Septuagesima, o karon ang Lent na atong gisgutan, no? So kung nganong niata niini katong gihisgutan ako sa unahan, mao toy buot ipasabot sa atong simbahan nga gihatagan kita og kamanduan, isip sila mo ato ang leader sa simbahan nga kita musunod ni ini, ingon nga kita miangkon nga kita sumusunod ni Kristo. Mao ni ang buot ipasabot niya. Kumuadto ta sa kanyang mga biblical passage nganong Ash Wednesday man, Ashes, no? Nganong doon na may abo nga pagagamiton. Ato lang ning i-elaborate makadiot aron masabtan pod sa wala pa makasabot, pero katong nakasabot, repeat na lang ni, no? Usab na lang ni siya sa kining gitawag og pagtulunan, devotion sa Ash Wednesday. Akong basahon ang isa sa mga gihisgutan may tungod sa Ash Wednesday devotion. Gingon din mga kaigsunan, hinaut nga doon na tayo makutlo ni ini, no? Fasting and penance were used by ancient to express contrition. Kung balikon, ang fasting daw o ang penance kanang penitensya ba were used by the ancient to express contrition, meaning ang gi-refer diri mga kaigsunan the practice of Hebrews. Ang mga Hebrehanon, Israelita, sa dihang magpasting sila, labi na kung maka-experience sila og dako kayong trahedya sa katilingban, kanang pananglitan kaniadto, doon na may gitawag og mga conquer by conquer sa lugar. Kung makaangkon sila og trahedya nga sama ni ana, magpasting sila, unya mamalandong, unsabay makakulangan nila sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Mao na nga ang ilang practice, ang leader nila ug ang mga Hudiyo gisio ng sanina pagkahuman magsulob og sako. Unya bukbo og abo sa ulo. Mao na ang practice nila. Then na ang ilang gitawag contrition, pagbalata sa lawom nga Binisaya, pagbalata sa ilang kagulingon. Padayon ta, and to assist them in controlling their natural urge. This message of humble self-abnegation run counter to our culture's emphasis on satisfying an every desire we might feel. The church's penitential traditions are intended to help us become more conscious of and more contrite about our sins, as well as to help us conquer our impulse and desire as the Holy One did in ancient time. So, mao na tong gisgutan ako ganiha, may tungod nga gibuhat ni Kristo sa iyang gitawag suffering.
So, kung muadto ta sa mga biblical nga passage, na ay mga references nato nga gibasihan sa simbahan. Example, kining Genesis chapter 18 verse 27. Giingon din Abraham spoke up again, I am but dust and ashes. Unsay giingon ni Abraham? Ingon siya, I am but dust and ashes. So, meaning, gihisgutan ni Abraham ang iyahang kundiin siya gikan. Unsa siya atubangan sa Dios. Ingon siya, I am but dust and ashes. So, mo na ang gibasihan sa simbahan. Mga old nga basihan diha sa Biblia. Ash Wednesday devotion are intended simply to remind us of this act. Ang Ash Wednesday, matod pa, usa ka devotion intended to simply to remind us this act. So, tama ang giingon sa simbahan nga kini di ay Ash Wednesday pag buliboy og abo sa tong ulo is simply to remind that you and I came from the dust, and the dust we shall return, meaning mubalik ta diha sa tong kamatayon. Maunay atong mabasa sa Genesis chapter 3 verses 19. Akong basahon sa King James Version. Giingon din pagkasulti, in the sweat of thy face shall thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for the dust thou art, unto dust you shall return. So, klaro, ang biblical passage nga gisgutan sa ato ang simbahan, gi-quote sa biblical passage. Meaning, Ash Wednesday remind all Christians in the world na tayo po ay galing sa alikabok, balang araw, babalik din tayo sa alikabok. But remember, naatay kalag, naatay soul. Ang lawas mo balik sa abog, but ang kalag is immortal, created directly by God, because the human body, as Catechesis of the Catholic Church says, the human body was created by our parents, but the soul directly created by God. And doktrina nato mao nga pag-abot unya sa pagbalik ni Kristo, ang atong kalag hatagan og lawas nga glorified body, but hukman ta sumala sa atong binuhatan, whether malangita diha sa ato ang pagkamatay, malangit atong kalag, or maimperno or mapurgatorio. Apan pagbalik ni Kristo, dili lang kay kalag, lawas apil. It's either kita iproklamar ni Kristo sama sa gingon sa Mateo 25, pagbahin sa karnero o sa kanding. So dito may ilhan sa kung malangit ba ta o dili. Kay matod pa ni Kristo, the measurement of a person being a candidate to hell or heaven is this: sa dihang gigutom ako, inyo kong gipakaon.
Sa dihang ako giuhaw, inyo kong gipainom. Sa dihang ako napriso, inyo kong giduaw. Masakiton ako, inyo kong gitambalan. Then the people says, kanus ama na nahitabo Ginoo. Simple lang ang mensahe sa Ginoo. Nga angay natong subay-subayon sa tong kinabuhi karon. Whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do it unto me. Unsa kuno ang gibuhat nato sa labing ubos natong igo, igsuon dinhi sa kalibutan, sa atong silingan, sa atong kapitbahay, sa Tagalog pa, sa katilingban, nga atong giyamiran, ubos ang atong pagtan-aw, wa nato tabangi, then kana siya mga butanga, that is in sin of omission. And we are accountable before the eyes of God, kay ikaw, Kristiyano. Karon, naminaw nako, we are obliged to do that because we believe that Christ is our Lord, our Savior. And yet, we neglect to help sa atong mga igsuon nga nanginahanglan. And tungod ni ana, that is sin of omission. Lahi po tong sin of commission kanang gibuhat. So, mao na mga kaigsuonan nga angay nato nga bantayan sa mga gitawag pag hisgot nato ning Ash Wednesday, no? Kay karon yung adlaw ni, no? Second verse nga atong buhaton, that is first verse Genesis, balikon nako para sa mga nagtan-aw karon, para naatay referensya makatabang mo nya i-share nato dito sa uban. Genesis chapter 18 verse 27 to akong gigamit. The next verse is 2 Samuel chapter 13 verse 19. Nganong gipanggamit nako ni aron to remind us nga nining Ash Wednesday nga this is biblical, no? Basing mingon ng uban kaning gihimo bitaw sa Katoliko, wala jud sa Biblia, sayop na sila, no? Mao na nga mogamit tag biblical. Gingon din Tamar put ashes on her head and tore the long tunic in which she was clothed. So, kini si Tamar, mao ni ang tao sa karaang tugon, panahon ni Samuel. Nagbutang siya abo sa iyang ulo, ug iyang gigisi ang taas niya nga sanina. So, kung sa ibuti pasabot ana, pagbutag ashes, again, it will remind us that we are dust, and we are came from the dust, and to dust we shall return. Reminding us, no? Gikan ta sa abog, ug sa abog ta mo pauli. Meaning, mamatay. That's 2 Samuel chapter 13:19, no? Another verse is Esther chapter 1 Esther chapter 4, verse 1 to 3. Nagisgot gyapon og ashish. When Mordecai learned all that was happening, he tore his garment and put sackcloth and ashes. Again, atong nakita nga si Mordecai nakaamgo sa iyahang mga kasalanan, ibalik siya sa Dios. O ang ekspresyon niya sa pagbalik sa Dios, kay mao man ni ang practice sa Old Testament, sulob sila og kining gitawag og sako. Then nagbutang og abo sa ulo. That is Esther chapter 4 verse 1 to 3. Naay lain pong bersikulo like Prophet Daniel chapter 9 verse 3. I turn to the Lord. Take note, ningon si Prophet Daniel, I turn to the Lord, pleading in earnest prayer, with fasting, sackcloth, and ashes. Ay, mo ni giingon niya, no?
I pray to the Lord my God and confessed. Daniel chapter 9 verse 3. So again, makita na to mga kaigsunan, gisgutan yapon ni Prophet Daniel ang iyang penitential character. Katong akong gibasa mga kaigsunan, ang tawag ato sa ato ang simbahan as far as sa kining Apostolic Constitution o Pope Pius Pope Paul VI in February 17, 1966, Penitente Mene ang tawag sa kining Apostolic Constitution, that is a penitential character. O atong gisgutan ang mga penitential character in the biblical passage sa Old Testament, no? Sunod kining Job chapter 42 verse 6. Again nagisgot gyapon og ashes, no? Abo. Therefore I disown what I have said, and repent in dust and ashes. Matod pa ni Job, ang karaang tao nga matarong giila nga matarong atubangan sa Dios, chapter 2 verse 6. I repent, ako nagbasol, and in dust and ashes, as a symbolic of repentance. So mao na mga kaigsuonan ang daghan pa, no? Daghan man kaining bersikulo mga kaigsuonan, dili na nako ni hutdon. Igo na nga nasabtan nato nga kini di ay Ash Wednesday is the reckoning point of our contemplation. Sa Tagalog, pagmuni-muni. Sa English, contemplate. Kung mag-contemplate o diri magsugod ang ato ang pagsimpatiya, paghandom o pagsimpatiya sa Kristo nga atong Ginoo nga gisakit nining mga panahona. Ug tungod niini si Kristo gisakit not because of his own fault or his own sin, but Jesus Christ suffered much and died not because of himself but because of humanity. That is the concrete expression of the love of God. Usa ka na kadako kayong pagpakita sa gugma nga konkreto sa Dios diri nato. Mao na nga giingon ni St. John, for God who loves the world that he gave his only begotten Son, whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Okay? Mao na ang John 3:16. And Jesus Christ manifested in the flesh as a concrete love of God to us. Mao nang diha nagsakripisyo siya, no? Ingon ana ang iyahang gitawag og naagian. So kita, by recalling that suffering of Jesus Christ, mao nang kita nagsaulog ni ana og duna pud tay gitawag og pagsimpatiya. Not only sympathy but empathy, no? Nga kita usab duna pud tay pagsakripisyo diha sa atong kaugalingon during this Lent season. Una, kining fasting, dili kay ta habhab og pagkaon, at limit lang. Then doon na tay devotion nga tos Ginoo. Ikaduha, kanang gitawag og abstinence, pagdumili sa kaugalingon. Unsa man ang pagdumili nining panahon na atong igahin ang ato ang kaugalingon nga ato ang kuhaan kining atong mga bisyo. No, kung palahubog ta,
Nining panahon na igahin nato pagdebosyon sa Ginoo, ato sanang biyaan makadiyot. Kusog ta manigarilyo, kusog ta masugal, ug unsa pa ng klaseng bisyo nga posibleng makapahilayo nato sa pagbalik sa Dios. Kining panahon na giauhag o gisugo ta sa simbahan aron mahimo kita nga konkreto o conscious, no? Conscious sa atong pagka-Kristiyano, pagsunod sa atong manunubos nga si Kristo. Mao na ang Ash Wednesday karon, wa nagpasabot ni mga kaigsunan nga kung dili ka inang giingon nila bitaw nga nagkawais man yun ning Katoliko nga dili ko magpabadlis para dili ko mukaon og karne, para makakaon kog karne, dili nagpasabot nga wa ka mabadlisi, exempted ka na, no? Bisag wala ka pa Ash Wednesday, kitang tanan giauhag pinaagi sa kining divine authority sa simbahan nga conscious participation ta sa pag kining gitawag handom sa kasakit ni Kristo karong panahon na hangtod nga moabot ta sa kitawag og gloria, pagkabanhaw ni Kristo. The church celebrated this season to emphasize the whole world nga kining kasakit ni Kristo tinuod kining nahitabo, dili ni fake. Tinuod ni nga iyang nagian nga siya nagsakit, tinuod ni siya nga nagpasan sa cross, dili ni fictitious. Tinuod ni siyang gilansang sa cross ug tinuod ni siyang nabanhaw, dili ni ingon nga istorya lang nga wa mahitabo o nahitabo lang ni sa imagination sa simbahan. No, i-celebrate ni sa simbahan tungod kay kini siya once kaagi sa atong manunubos, o kita usab isip yang lawas dapat og angayan nga mohandom niini. So mao na mga kaigsunan, Ash Wednesday is the day of our participation of the suffering of Christ. O ang atong pag-participate goes like this: fasting, dili kay tabuylo og kaon, then devotion. Kung mahilig ka sa Holy Rosary, yan, then kana mibuhata. Then abstinence, kuhaan na to o atong hinay-hinayon og tanggal ang atong mga bisyo. Ug atong ihalad ang atong kaugalingon uban ang pamilya ngadto kang Kristo, aron malipay si Kristo ang atong Ginoo sa atong ginagmay nga gibuhat. Diri ra ko kutob mga kaigsunan, hinaot nga nakashare ko nining Ash Wednesday, ug maayong hapon kanatong tanan, og praise the Lord.